Sino itong congressman? Nasabi nila ay maingay daw pero supot naman. Naku po, pag-uusapan natin yan. Unya-unya ha, pag-usapan natin yan. Pero bago yan, mga issue muna sa lipunan na napaka-importante dahil isa pa tong si Marcos naman daw ay talagang nakalatay na. Yan ang hinala ng iba. Ano ibig sabihin na nakalatay? Liwanagin mo yan, Banat Bay. Oh naman talaga oh. Si Marcos daw ay nakalatay na dahil siya daw ay nagpapahinga. Gago! Oo, yan daw ang bali-balita ngayon na siya daw ay nagpapahinga ng todo-todo to the point din na siya nakaka-attend sa mga event ng palasyo at todo naman ang pagtatanggol ng syempre alam nyo na mga amuyong niya, mga nakapaligid sa kanya, todo-todo ang sa kanila, pagtatanggol dito kay Marcos. Nako. At isa sa mga amuyong niya, ay wala, sinuhulaan ninyo kung sino. Sigurado ako mahuhulaan nyo kung sino yung amuyong niya. Number 1 na amuyong niyang tagapagtanggol, tagahigop ng utot ni Marcos. Ha? Ay walang iba kung hindi si... O, kayo nang bahala magsabi dyan. Ay, mamaya, tayo na naman ang pagkadisketaan ng Malacanang eh. Hindi kasi alam mo, matindi ang bali-balita ngayon ha. Sabi nila meron pa daw nagte-text, yung mga ganyang kaululan nila. Natatawa lang ako eh. Sila ang nag-clickbait ika nga. Bakit? Alam nyo mga kababayan, sanay na ho tayo sa ganyang klaseng style nitong mga Marcos loyalist na ito, mga Marcos defender na ito. Ha? Yung style nilang sila yung magpapakalat ng fake news sa social media o di kaya sa text, tapos yung iba naman medyo hindi muna iniisip bago mag-share. So sineshare o di naman kaya binabalita. Tapos pag ginawa nila yon, pain yun eh. Pain. Ibig sabihin mga kababayan, alam mo yung pain, di ba? Yung parang sa isda. Akala mo bibigyan mo sila ng uod. Yung isda naman, kinakagat yung uod. Yung pain, baga, ano mangyayari? Ikaw ay mahuhuli. So ganun ang ginagawa nila. Naglalagay sila ng pain, ng mga fake news. Di ba? Maglalabas sila ng mga kung ano-anong fake news dyan. Tapos, pag yan ay kinagat mo, siguradong ma-re-report yung account mo, mabablock yan, at yan ay una, yung tao, hindi masyado makikita yung yung tinatawag na shadow ban. O kung hindi naman shadow ban, baka totally matanggal na yung account mo. Kasi nga, naloko ka, nabitag ka, nag-share ka ng fake news na galing din naman sa kanila. Yan ang totoo, galing din naman yan sa kanila eh. Wala naman tanghang magpe-fake news ng patay na ganito. Walang ganun, wala. Siguro yung mga may ilang vlogger na mahilig sa chismis, alam mo na, yung mga vlogger na for the content lang. May mga ganyan talaga. Hindi natin maiwasan yan. May mga ganyan si Raulong, mga tarantadong vlogger na for the content. Pero yung iba kasi nadadala eh. Nadadala din yung iba eh. Nangyayari tuloy, wala na nakakakita ng kanilang mga account dahil shadow ban na. Panoorin ho natin itong isang defender ni Marcos na kung saan balubaluktok na logic, pinaninindigan pa. Ito. Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po ang kanya nararamdaman. Ay, tama nga naman yun. Para bagang masakit ang tiyan, nagtatay ako, yun na kagad ang conclusion. Maraming dahilan kung bakit sumasakit ang tiyan mo. Diba? Kaya maling-mali dito si Aling Claire eh. Si Aling Claire talaga, sabit-sabit talaga to eh. Sabi niya para bagang mas reliable ko ang nagsabi yung taong nakakaramdam. Di ba? O kung kunwari, ikaw may sakit ka, masakit itong likuran ko. Naku, muscle spasm lang yan. O kaya naman mag-google dyan, masakit ang ganito na kagad. Mag-conclude na. Maraming dahilan yan eh. Hindi naman pwedeng
porket ikaw yung nakakaramdam, malalaman mo na kaagad kung ano yung sakit mo. Hindi pa pwede yun. Kailangan talaga pinag-aaralan yan. Ha? Hindi pa pwedeng ikaw agad-agad ang makakaalam porket sumakit. O hari, halimbawa, sumakit yan mo dahil nagtatay ka. Akala mo nagtatay ka lang. Simpleng pagtatay lang yan. Siguro, nakakain lang ako ng buhok, ng balot. Siguro, nakakain lang ako ng hindi sariwang itlog. Ganun. Kain kasi ng kain, pati itlog kinakain. Hindi dapat kinakain ng itlog. Di ba? So malamang ganun. Sasabihin mo, nakakain lang to ng bulok na itlog. May century egg nga eh. Ibig sabihin, maraming dahilan kung bakit nagtatay yan, di ba? Pwedeng iba't ibang dahilan yan. May other pang symptoms siya. May other na cause. Hindi lang naman sa dahil nakakain ng ganito. Hindi pwedeng ganun lang. Ibig sabihin, may iba pang dahilan. Yun ang sinasabi nung nagtatanong dito. Bakit mas maalam pa yung presidente? Dapat yung doktor niya magsabi, ano ba talagang kalalagayan? Kaya nga dito sa pagtatalo, babasagan nila nung isang reporter, sinasabi nung reporter, pwede bang makahingi ng medical certificate? Pwede bang makahingi ng medical report mula sa doktor? Para alam talaga natin kung anong kalalagayan ng presidente. Ito si Aling Claire, panay baluktot ang mga kasagutan. Pero hindi naman siya doktor, ma'am. So, Pero siya, katawan niya naman po yun. So ganito na lang. Huwag ka na magpa-doktor, okay? Aling Claire, huwag ka na magpa-doktor. Kasi kung ang dadahilan mo lang, katawan naman niya yun. Siya nakakaalam ko ano yung nararamdaman niya. Huwag ka na magpa-doktor. Huwag ka na magpatingin. Ikaw na lang. Punta ka na lang sa ChatGPT o di kaya sa Gemini, Google Gemini. Doon mo na lang. Wari, nakaramdam ka ng masakit ang aking paa. Nako. May spray nako. Magtanong ka ngayon kay ChatGPT. Anong gamot sa masakit na paa? Tapos, gano'n na. Huwag ka na magpunta ng doktor. Di ba? Para imbestigahan o tignan, magkaroon ng mga test bago bigyan ka ng gamot. Ikaw na lang manghula. Anyway, ikaw naman ang may alam doon sa sarili mo eh. Tama ho bang lohika yan? Hindi ako nagtatanong lang ako sa mga logical people na nanonood ng Banateros. Alam mo naman na dito sa Banateros napakaraming logical na na mga tao dito, mga matatalino. Ang tanong, tama bang lohika na pag ikaw ay may sakit na nararamdaman ay ikaw ang makakapagsabi kung ano ang iyong nararamdaman at ano ang iyong kagamot, di ba? Ayan ang tanong eh. Di ba? So kayo na pong bahalang conclude. Ano sa tingin ninyo? Nasa lohika po ba itong si Aling Claire? O nananaginip na naman to ng gising? hi ma'am, follow up lang po sa health condition ni Pangulong Marcos. Yung kumalat po ay unknown source. Mayroon po akong source, doktor po ito sa St. Luke's. So siguro naman po ay credible ito. Although hindi ko siya pwedeng pangalanan for the obvious reason. Pero hindi po ba mas makabubuti kung magbigay na lamang po ng medical bulletin ang mga doktor ng presidente para malaman po ng taong bayan yung tunay niyang kalagayan, since nag-aalala po ang lahat para sa kanyang kondisyon dahil siya po yung ating ama ng bayan. Kung doktor po yun ng St. Luke, siya po ba ang doktor ng Pangulo? Hindi po tayo maaaring magbigay ng anumang opinion kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo at hindi manggagaling sa Pangulo. Sinabi po ng Pangulo, hindi po life-threatening, nakaramdam po siya ng konting sakit at yan naman po ay tinutugunan ng kanyang mga doktor. At ngayon po ay nakikita natin sa iba-ibang activities katulad po ng oath-taking sa harapan po mismo ni General Nartates, makikita at naka-attend pa po siya ng EDC. Halos umabot po yata ito ng 2 oras. So, hindi po tayo makakatugon sa mga source na hindi nababanggit kung kanino galing. Siyempre. Kasi siguro malamang, hindi ako sure Hindi ako sure. Pero bakit ganun ang sinabi ng doktor? Para bagang nagdulot ng pagdududa doon sa nagtatanong na reporter.
Bakit tila merong pagdududa doon sa reporter? Ano ba talagang kalagayan? Kasi may nakausap siyang doktor doon sa mismong ospital na kung saan nagpagamot si BBM. So, ibig sabihin, may alam, ayaw lang sabihin kasi alam mo naman, pwede siyang idemanda dyan yung doktor pagka nagsalita siya kung anong sakit ni Marcos, bawal yun. Any particular person, bawal yun. Merong privacy pagdating sa sakit ng isang tao. So, hindi niya pwedeng pabanggit yung pangalan niya. At hindi rin pwedeng banggitin kung ano yung sakit na yun. Pero gayon pa man, ito'y nagdudulot ng duda. Bakit may ibang tila sinasabi yung ibang doktor dyan sa loob daw nung pinagpatinginan ni BBM, iba ang sinasabi sa nire-report sa taong bayan. Kaya nga ang hinihiling ng reporter, hindi naman po siya nagkakalat ng fake news Sabi lang nung reporter, hindi po ba mas maganda kung magkaroon tayo ng medical report or medical certificate coming from the doctor ni BBM? Yun lang naman ang hinihingi ngayon. That's a valid reason, di ba? That's a valid argument na pwede ba ma'am, hingi ka na lang kami ng medical certificate kung ano man yung sakit. Yun nga may mga sakit sa kumpanya, di ba? Bago ka bigyan ng kaukulang permiso o hindi mabawas sa iyo yung sahod mo o di kaya naman payagan kang hindi pumasok sa paaralan, ay hihingi ng medical certificate. No? Kahit ba sabihin mo, ito kasi ang dahilan nito ni Aling Claire. Yung logic na talagang hindi logic ng pang-abogado. Sabi niya, yung malala lang naman daw ang bibigyan ng medical certificate. Ay, talaga nga naman, kawawa. Gago! Alam mo, sa mga kumpanya, Aling Claire, kahit lagnat lang, once hindi ka nakapasok, hinihingan ka ng medical certificate. Di ba? Hinihingan ka ng medical report. Hindi ka lang nakapasok. Dito pa kaya na hindi na nakakapunta minsan si BBM sa ilang mga engagement ng Malacanang, hindi niya na napupuntahan. At the same time, ang kausap natin dito, presidente. Ito yung pumipihit ng direksyon ng ating bayan. Kaya, importante. At hindi yan maliit na bagay, na maliit lang naman yung sakit ni BBM, kaya hindi na mag-issue ng medical certificate. That's a stupid reasoning. That is a stupid logic. Ika nga. Bakit? Presidente yan Importante yan. Pangalawa, hindi na siya naka-attend ng ilang mga gathering na supposedly siya dapat ang naandun. So, importante na magkaroon ng medical certificate. Yung medical bulletin from Medical bulletin, I'm sorry. the doctors themselves po, hindi pa pwede mas makabubuti kung sila na mismo ang magbigay ng medical bulletin? Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi ito life-threatening, so ba't kailanganin po sa... Dahil ng sabit, hindi marunong talaga. Mahinang nila lang ito si Claire Castro. Hindi naman yun ang punto doon Ang sinasabi dito, transparency at karapatan yan ng mga Pilipino na hingin sa Pangulo. Kung ayaw niyang maging ganyan, kung ayaw niyang maging public, mag-resign na lang siya. Kasi ang pagiging Pangulo, yan ang pinaka-public na posisyon. Ika nga. Kung meron mang matatawag na pinaka-public, pinaka-dapat ay transparent, walang iba kung hindi ang Pangulo. Bakit ayaw nyo na lang magbigay ng medical bulletin? Napakasimple lang naman yun. Kung walang itinatago, magbigay kayo ng medical bulletin. May tinatago kayo Bakit ayaw nyo magbigay? Simple-simple lang, di ba? Magbigay. Ngayon ang medical treatment, medical bulletin. Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung anong ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po ang kanya nararamdaman. Patay tayo dyan. Alam mo, madam, parang hindi ka tao. Sorry Wala bang nangyari sa wala kang experience na isang kaibigan mo maayos ang kalalagayan kinabukasan patay na?
Kasi meron palang ibang sakit, akala lang niya simpleng pagsakit lang ng ulo. Yeah? O akala niya simpleng ano lang ng kung ano-ano. Yeah? May ganun eh. May mga ganung pagkakataon na akala mo kaya nga 'di ba may maraming namamatay sa maling akala? Bakit hindi nyo na lang ibigay? May tinatago po ba kayo? Parang gaya ano nangyayari, para bagang may tinatago kayo. Hindi para talaga may tinatago kayo sa ginagawa niyong yan. Pero hindi naman siya doktor, ma'am. So, Pero siya, katawan niya naman po yun. Kata. Ay, nako. Diyos me. This is the kind of government, people in nag-serving in our country. Wala talaga, Diyos me. Hay nako, alam mo mga kababayan, dito tuloy nanghihinala ang mga taong bayan sa kalalagayan ni BBM. Hindi dahil sila ay concern, pero dahil siyempre presidente ito yung may hawak ng pera natin, ito yung may hawak sa desisyon, ito yung may hawak ng kapulisan, ito yung may hawak ng kasundaluhan. Ito yung pinaka main man So karapatan namin kahit maliit na sakit yan, kahit kumati lang ang kuko niyan. Kumakati ba yung kuko? Diba? Kahit sumakit ngipin yan, kailangan namin malaman yan. Kung ano yon? Kung hindi nakaka-attend. That's the truth Hindi na nakaka-attend So may problema tayo dito. Hindi nakaka-attend yung tao pambihirang buhay oo. Dapat naman yan, dapat naman po yung tignan ng mauigi. Sambira kayo, oo. Ito panoorin niyo itong balita. Pinabulaan na ng Malacanang ang mga kumakalat umanong text messages na dahil raw sa iligal na droga, kaya lumalala ang sakit ni Pangulong Naku. Bongbong Marcos. Gawa-gawang kwento lang daw yan, kaya hindi dapat paniwalaan. At para sa update live mula sa Malacanang, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, kamusta na ba ang Pangulo at nagpakita na ba siya sa mga events dyan sa Malacanang? Nako, Ruth, no show pa rin si Nako. Pangulong Bongbong Marcos sa mga event dito sa Malacanang. Ang una niya dapat pupuntahan ay yung awarding ceremony, pagkilala para doon sa mga government workers na maganda yung naging performance. Alas 9 yan dapat ng umaga kaninang umaga dito pa rin sa Malacanang, pero hindi siya nagpakita dyan. Sa halip, si Executive Secretary Ralph Recto ang naging kinatawan niya at nanguna dito sa awarding ceremony. Ang paliwanag naman ni ES Recto, kahit naman sino na nagkakaroon ng sakit, kailangan din naman magpahinga. Siya raw mismo na-diagnose na nagkaroon din ng diverticulitis noong nakaraang taon at kinailangan din naman niya na magpahinga ng 1 linggo kada episode. Doon sa 2 beses na diagnose siya nito. Pero sa ngayon daw, ang sinasabi naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi naman kailangan na mag-release pa sila ng medical bulletin dahil inire-release lang daw itong medical bulletin kapag serious yung kondisyon ng isang Pangulo. Pero sa ngayon, mismong si PBBM naman daw nagsabi na hindi naman daw ito life-threatening. And aside from that, nagbibigay din naman daw ang Malacanang ng update every now and then kung ano na yung nangyayaring progress at improvement doon sa health condition ni PBBM. Pero tama ka, pinabulaanan din, Ruth, ng Malacanang yung kumakalat na text message na sinasabi na lumalala daw itong acute na diverticulitis na nakuha nitong si PBBM, at ang sinasabi ng Malacanang, dahil daw unknown ang number nito, ibig sabihin unknown din ang source nitong information na ito, kaya malinaw na gumagawa lamang daw ng istorya yung nagpapakalat nito at hindi dapat. Hindi, ayan na nga, meron daw kasi nagte-text ng kung ano-ano. Kaya nga alam mo, napaka-importante yung medical bulletin. Bakit hindi nyo na lang ilabas yun? O baka naman hindi lang kayo ready at this time. Pwede nyo namang
O sabihin na, wait lang, idodoktorin mo. Ay, dodoktorin. Doktor kasi. Aayusin muna namin, ganun, di ba? Doktorin. Aayusin po muna namin yung medical bulletin. Yung ganun ba? Pwede nyo naman sabihin ganun. Bakit ba palusot kayo ng palusot? Huwag na kayo magpalusot para hindi tayo nagkakaproblema. Kasi suplak na kagad yung mga social media na nagsasabing si Marcos ay medyo malala na. Di ba? Maayos yan eh. Maganda sana eh kung kayo ay magbibigay lang ng medical bulletin wala puro kayo daldal puro kayo salita. At paniwalaan. Pakinggan natin ang naging pahayag ng Malacanang. It's only natural for the doctors to tell him to take a week rest. And I think in the next few weeks, the president will be fully recovered. Anong advice sa kanya, yung latest advice sa kanya ng Dr. Imus? Konti pahinga lang. Just like any other normal individual. Wala mo ng public I'm sure pag kayo pumunta sa doktor at masakitan sa inyo, sasabihin sa inyo, mag-rest din kayo ng 1 week. Yon, sana all. Gago! Sana all. Raprekto sablay ka talaga kahit kailan, no? Lahat ng hirit mo sablay. Bakit gano'n? Kasi nasa taas ka nga pala. Hindi mo alam ang nangyayari sa baba. Sablay ka talaga. Sabi niya, any individual daw na pumunta sa doktor at sabihin ng doktor masakit ang tsaan mo, ikaw ay magpahinga ng 1 linggo, pambira. Sana all, ano? Sana na-imbento ka na nung bata pa ako. Sana ikaw ang principal namin nun. Sana nung high school ikaw ang principal. Para pag sumakit yung tiyan ko, 1 week akong absent. Gago! Gustong-gusto ko pa naman yun, yung ma-absent ako. Pinipilit kong lagyan ng bawang yung kilikili ko para uminit. Tapos pupunta ako sa clinic, tapos pagtingin nila, 38. Umuwi ka na. Gago! Sana ikaw yung principal namin. Kasi ginagawa namin noon, pagka talagang gusto namin mag-cutting classes, kami magkakaibigan, kanya-kanya kami sakit, drama. Yung isa nilalagnat, yung isa inuubong malupit, yung isa naman nagtatae. Pero ang totoo lang naman gusto mangyari, makauwi, pauwiin ng clinic. Bakit? Di naman malalaman nung nurse yung tae mo kung malambot o hindi. Hindi naman pagkatas mong tae, wag mo muna ipaplas. Titignan ko muna. Wala namang ganun eh. At least dyan, kung ikaw yung principal, masakit ang tiyan mo, 1 linggo kang absent. Gago! Yan ang mga hirap sa mga nagpapalusot no? Talaga. Alam mo, yan ang problema pag ikaw, nagpapalusot ka, kung ano-anong naiisip mo, talagang matik yan. Sablay yung logic mo. Kasi nagpapalusot ka hindi ka nagsasabi ng katotohanan. So matik yan, sablay ang logic mo. Ruth, sa ngayon hindi pa natin tiyak kung kailan muli magpapakita sa publiko itong si Pangulong Bongbong Marcos, bagamat meron siyang mga naka-line up din na activities dito sa Malacanang, pero antabayanan na lang natin in the next few days kung kailan siya magpapakita sa atin. Ruth? Basta tanong na lang din kita kung may BBM, magparamdam ka daw. BBM, magparamdam ka. reaction pa ulit ang palasyo tungkol dito sa impeachment, lalo na yung sinasabi dyan sa Committee on Justice na posibleng ipatawag o paharapin ng Pangulo bilang respondent pag tinatalakay ang impeachment complaint.
Ruth, ang paliwanag dyan ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, nakadepende daw ang desisyon doon sa magiging legal team ni PBBM. Kung tingin nila ay kailangan na personal na magtungo si PBBM sa Kamara para ipaliwanag yung kanyang posisyon at ipagtanggol nga yung kanyang sarili tungkol dito sa impeachment cases na isinampa laban sa kanya. Pero sa ngayon, wala pang malinaw na desisyon kung siya ay willing na dumalo dyan sa pagdinig o hindi. Didesisyonan pa rin yan kung sino yung bubuuin na legal team ng Pangulo. Ruth. Yan po ang Express Report ni Maricel Halili live mula sa Malacanang. Mga kapatid, Ruth Ayun, grabe. Ang lupit talaga, oo. Ay, nako. Anyway, eto na nga. Yan na nga po ang nangyayari sa ating bayan at this moment. Talaga nga namang marami hong nagsasabi na delicates na ho daw ang Pangulo. Pero ako, sabi ko nga ho sa inyo, I hope not. Kasi hindi naman maganda kung may mangyari sa kanya at hindi niya panagutan ang lahat ng nangyayari na sa kawalangyaan sa ating bayan, di ba? So dapat talagang panagutan niya ito. Matindi ho etong ganyang sana. Ito pa ang isang ang balita ngayon at ito may banat si BP Sara Duterte o kay Trillanes. Political skunk o nakadidiring politiko. Iyan ang bansag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay dating Senador Antonio Trillanes. Ayon kay Vice President Sara Duterte, sinabihan siya na kanyang ama na huwag nang pansinin si Trillanes dahil wala raw itong silbi. Ito raw ang payo ng dating Pangulo kasunod ng aligasyon ni Trillanes na bagman ni VP Sara si Ramil Madriaga. Si Madriaga ang nagsiwalat na nakinabang umano si VP Sara sa pera mula sa Pogo at Drug Lords noong 2022 elections. Nakasad din ang aligasyon yan sa reklamong plunder, graft at malversation na sinampan ni Trillanes laban sa bise. Wala pang reaksyon si Trillanes sa pahayag na mag-amang Duterte. Paano banggit na ako si President Duterte, anak ma'am? Kung sa may problema ani ni Trillanes, tapos ingon si PRD, kabalo ka unsa na day? Anak ko, wala lagi, wag yung ko kasabot. Unsa? Kaniana siya. That is ENVY. Envy. Manakaanak ko. Mga kapatid, Asan doon yung Actually, nagtaka lang ako doon sa title kasi ang title nito, political skunk. Political Skunk. Wala naman ako nakitang narinig doon sa sinabi ni BP Sara. Siguro doon sa iba pang part ng interview. Pero isa lang ang sinabi daw ni PRRD kay Trillanes. Inggit. Ay, matagal niya na sinasabi yan. Matagal niya na sinasabi. Alam mo kung bakit inggit? Lahat ng tinakbo ang eleksyon yan, olat yan. Una, inggit yan dahil hindi yan kinuha bilang Vice President ni Pangulong Duterte. Diba? Ilang beses sinabi ni Pangulong Duterte yan na nag-apply yan tapos tinanggihan niya. Nainggit tuloy siya, sabi ni Pangulong Duterte. Kaya tuloy sinisiraan niya. Tapos, at the same time kaya nainggit yan kasi walang naniniwala sa kanya. Kahit nga yung mga kakampi niya, hindi naniniwala di ba? Binabanatan nga siya ni Remulla, yung kakampi niyang si John Vic, supposedly. Tapos nananawagan pa siya ng Unitae, di ba? O sabihin, wala talagang naniniwala sa kanya. Kaya inggit na inggit yan kay Pangulong Duterte. Kasi kay Pangulong Duterte at sa mga Duterte, talagang ang mga tao ang tindi ng tiwala. Ang taas nga ng trust rating. Mantakin mo, siraan sila araw-araw Araw-araw, sinisiraan sila nito. Dinidemanda kung ano-anong paratang. And yet, yung tiwala ng taong bayan, nakakaingit nga naman yun. Sobrang nakakaingit yun. Mantakin mo Eto, parang ganito yan Yung babaeng kursunada mo, meron siyang kursunadang lalaki. Gustong-gusto niya yun. Pero ikaw, na may gusto dun sa babae, ginawa mo na lahat. Siniraan mo na yung lalaking kursunada niya. Marami ka ng pera. Pero yung babae, ang gusto pa rin yung lalaki. Parang ganun Si Trillanes Pinipilit siraan ng mga Duterte, pero yung tao, mas kursunada pa rin si Duterte at ang mga Duterte instead sa kanya. Ikaw nga naman, anong mararamdaman mo, anak ng tutsa? Lahat na lang ginawa ko. Diba? Lahat na lang ginawa ko
Lahat ng kawalangyaan ginawa ko para lang masira itong mga Duterte, pero pataas ng pataas ang trust rating ng mga Duterte. Ay talaga naman nakakainggit yun, Brad. Ay baka nga, ano na yun, sabi nga nila, di ba? Mamatay ka sa inggit. May ganun tayong kasabihan, di ba? Mamatay ka sa inggit. Ba't hindi pa siya namamatay? Hindi, tanong lang yun, ha? Hindi ko sinabing gusto ko siya mamatay, ha? Ayoko mamatay yung mga ganyan. At saka hindi naman mamatay. Mga sabi nga nila, masasamang daw mo, matagal mamatay. Hindi, Debbie. Hindi totoo yun. Ha? Pero, ngayon pa man, ayoko siyang mamatay. Dapat sa kanya, mabuhay at manatiling inggit sa buhay niya. Antakin mo hanggang matanda ka na. Nainggit pa din ako kay Duterte. Paano ko sila pababagsakin? 18, 19 na ako. Maging bitter siya for life. Ano yan ang tawag na bitter for life, di ba? Bitter ka for life, gusto mo ba yan? Trillanes? Kaya ka? Lahat na lang talo ka. Pati sa mga demanda mo, talo ka eh. Ang takin mo, ang dami mo dinibanda. Ito si Trillanes, ang matatawag mo niyan, boy demanda. Lahat na lang didemanda niya, mag-uubos ng pera. Dami kasing pera nito eh. Hindi ko alam kung saan niya kinuha. Ha? Ano kayang binenta niya? Lupa. Siyempre, lupa. Kayo naman, nasa isip niyo kung ano-ano. Hindi lupa doon sa island. Ibang lupa yung sinasabi ko. I mean, bahay. Siyempre, nagbebenta ka ng bahay, kumikita ka. Ganun yun eh, real estate. Iniisip nyo kaagad yung island natin eh. Hindi yun. Iba. Kayo naman, madumi lang isip nyo talaga. Ayop yan. Ay, nako. Trillanes, kung ako sa'yo, mag-move on ka na. Kasi kawawa ka eh. Kawawa ka talaga. Ikaw yung taong sobrang grabe ang bitterness sa puso. Ikaw yung taong sobrang, alam mo yun, kawawa ka naman. Kawawa ka naman to the point na baka hindi ka na nakakatulog eh. Di ba? Baka hindi ka na nakakatulog dahil sa ganyan mo. Anyway, ito pa, pakinggan natin. Isa pang balita. Napakaraming balita ngayong araw to. Exclusive, mga kapuso. Nasa Stockholm, Sweden, si dating Congressman Zaldico noong January 15. Base sa petisyong inihain ng kanyang kampo sa Korte Suprema. Hiling niya sa Korte, temporary restraining order para hindi may patupad ng ombudsman ang resolusyong kasuhan siya. Nakatutok si Joseph Moro. Eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News ang kopya ng petisyong ito na inihain itong January 25 sa Korte Suprema ni dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico. Dito nakasaad na nasa Stockholm, Sweden si Ko noong January 15. Nakalakip sa petisyon ni Ko ang isang apostil o notaryo galing sa munisipalidad ng Nacka sa Stockholm sa bansang Sweden. Pinirmahan ito noong January 15, 2026 na notary public na si Beatrice Gustafsson. Sa sertipikasyon, sinabi ni Gustafsson na personal na humarap sa kanya si Ko. Sinertipikahan din niya na na-verify niya ang pagkakakilala ni Ko at siya ang pumirma mismo sa dokumento. Pinirmahan ni Ko ang verification and certification against forum shopping para sa korte noong January 15 din sa Stockholm. Ang lokasyong ito ni Ko noong January 15, taliwas sa sinabi noon ng pamahalaan na nasa Lisbon, Portugal si Ko. Pinaghahanap ng gobyerno si Ko dahil sa inisyong arrest warrant ng Sandigan Bayan dahil sa kasang graft at malversation dahil sa maanumalyang flood control project sa Nawan Oriental, Mindoro. Kinansala na rin ang passport ni Ko. Ipinabawalang bisa sa Korte Suprema ni dating Congressman Zaldico ang mga kasong inihain laban sa kanya ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. Pirmado ng mga abogado ni Ko ang petisyong inihain sa Korte Suprema. Nakita rin namin ang patunay na naihain ito noong January 25. Gusto ni Ko na maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema para hindi maipatupad ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang resolusyon nitong nagkakaso kay Ko. Gusto rin ni Ko na pigilan ang paglilitis ng mga kaso laban sa kanya sa Sandigan Bayan.
Hiniling din niya na ipawalang bisa, baliktarin at gawing permanente ang injunction laban sa resolusyon ng Ombudsman dahil sa grave abuse of discretion o pag-abuso ng kapangyarihan. Sabi ni Ko sa korte, hindi raw siya nabigyan ng pagkakataon na sumagot sa mga aligasyon. Kung ang basihan daw ng Ombudsman ay ang interim report ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, may karapatan daw si Ko na sagutin ang bawat isang pahayag o statement doon. Pero hindi daw siya nakapaghain ng counter affidavit dahil na naghain daw ang Ombudsman ng order to submit counter affidavit sa pinakahuling address ni Ko at wala siya doon. Hindi raw sumubok ng ibang paraan ng Ombudsman at itinuring ng tinanggap ang order na paglabag umano sa karapatan niya sa konstitusyon. Hindi rin daw binigyan ng akses sa mga abogado ni Ko sa kopya ng kaso sa kabila ng ilang beses nitong pagsulat. Minadali din daw ng Ombudsman ang kaso laban kay Ko. Binaliwala din daw ng Ombudsman ang finding ng ICI na wala itong inirekomendang kaso laban kay Ko dahil meron lamang itong beneficial ownership ng kumpanyang SunWest na umano'y sangkot sa anomalya na hindi raw sapat para makasuhan o masintensyahan si Ko. Nanindigan si Ko na walang ebidensya na Beneficial ha, beneficial. So ibig sabihin, ewan ko ha. Beneficial ownership ng kumpanyang SunWest na umano'y sangkot sa anomalya na hindi raw sapat para makasuhan o masintensyahan si Ko. Nanindigan si Ko na walang ebidensya na nagpapakita na sangkot siya sa sabwatan o conspiracy. Hindi rin daw tumakas. Pero merong meron siyang pakinabang doon sa SunWest, di ba? Oy, naku, para naman tayo naglolokohan nito. Alam mo, eto una, dito ako natatawa kasi dito meron na notaryo na nasa Swiss daw, nasa stock, tama ba? Exclusive, mga kapuso. Sa petisyong inihain ang resolusyong Graded News ang kopya ng petisyong ito na inihain Nasa Sweden. Sorry, not Swiss. Sweden. Nasa Sweden daw si Zaldico. So kung nasa Sweden si Zaldico, ibig sabihin po nun, mali yung sinasabi yung paulit-ulit na sinasabi ni John Vic Remulla ba yun? O, sorry, I think it's the other Remulla. Yung dalawa kasi yan yung si, ano man tawag dito? Si Bendalo. Bendalo Brothers. Kailan yung si Bendalo Brothers? Oh, si Remulla at saka si Remulla. Kaya nga brothers, si John Vic at saka si Boying. Si Bendalo Brothers, sinasabi daw nila na nandoon sa Portuguese daw itong si Zaldico. Tangina, mas naunahan pa kayo ng GMA. Hindi isipin nyo, mas naunahan pa sila ng GMA na malaman kung asaan. Kaya nga exclusive ito Unless, alam nyo na, niloloko nyo lang kami at hindi nyo mahuli-huli, di ba? Pero kaya exclusive ito dahil ibig sabihin nun, nalaman ng GMA na sila lang. Kaya nga sila lang ang nagbabalita dahil sila lang ang nakaalam kung asan si Zaldico. Buti pa yung walang confidential funds. Nakakaalam kayo. Ang laki-laki sigurado ng Uy, ano yun? Multo. Marcos, ikaw ba yan? Nagparamdam ka na? Hindi, totoo naman di ba? Ang laki-laki ng confidential funds ng administrasyon Hindi nyo makita si Zaldico? Ito, nakita na. Ay, nakay ng weteng may ibig sabihin yan. Di ba? May ibig sabihin niya, mga kababayan. Hindi kaya. Ay! Tsaka po, wag kang ganyan, banat ba? Hindi maganda yan. Hindi kaya. Hindi kaya merong nakikinabang? Gago! At kaya hindi nyo mahuli-huli yan? May pagpapala. Ang Bendalo Brothers. Hindi natin alam Ako'y nagtatanong lang. Hindi ho ito factual. This is an inquiry. Wala ba kayong blessings? Kaya hindi nyo mahanap-hanap si Zaldico? Bendalo Brothers? Gago! Grabe naman yan. Grabe naman yan. Nakakaano naman yung mga ganyang birada ninyong mga Bendalo Brothers. Kayo, nakakaloko na kayo, ha? Nakakaloko na.
Sana naman maayos nyo yung ganyan ninyo, mga bendalo. Kasi alam mo, ito talaga napaka-importante na maintindihan ho natin na wow, this is something that we have to, kasi pagka kakampi ninyo, napakatagal. Di ba? Pero pagkakalaban ninyo, ang bilis nyo talaga magawa ng paraan. Bakit ganun? Na maikulong. Di ba? Ito pa. Ay nako, itong dalawang bata na to, pag-usapan natin. Sinusulong sa Kamara na patawan ng mas mabigat na parusa si suspended Cavite Representative Kiko Barzaga. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, bakit gustong patawan pa ng mas mabigat na parusa si Congressman Barzaga? Jiggy, inaprubahan nga ng Kamara yung motion na magsagawa ulit ng investigasyon sa naging asal ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga habang suspendido siya. Kasunod nga ito nung panawagan ni Manila 2nd District Representative at National Unity Party member Rolando Valeriano na muling suspendihin si Barzaga ng walang sahod at allowance. Sa kanyang privilege speech, binanggit ni Valeriano yung social media post ni Barzaga kung saan inakusahan nga niya yung mga congressman ng National Unity Party o NUP na tumanggap umano ng suhol mula nga doon sa negosyanteng si Enrique Razon para suportahan yung speakership noon ni Congressman Martin Romualdez. Pawang kasinungalingan daw ito. Ginawa ring halimbawa ni Valeriano yung pag-akusa ni Barzaga na sangkot umano sa flood control corruption. Itong yumaong si Antipolo Representative Romeo Acop. Pakinggan natin itong pahayag ni Congressman Rolando Valeriano. Ako po nakikiusap dito sa kongreso na ito na patawan muli ng another suspension si Congressman Barzaga para maturuan ng tamang aral yung batang yan. Nako. So I move, Mr. Speaker, na sa susunod na committee hearing ng ethics, siya po ay mapatawan muli ng another suspension without allowance and salaries. Jiggy, inadopt nga kahapon yung motion nitong si House Deputy Majority Leader Rog Gutierrez na nag-authorize sa House Committee on Ethics and Privileges na magsagawa nga ng mga hearing para i-assess yung mga naging asal ni Barzaga habang siya ay suspendido at magsumite ng kanilang findings and recommendations sa plenaryo na pagbobotohan muli ng mga kongresista. Narito ang pahayag ni Congressman Gutierrez. First, to conduct a thorough assessment on the conduct of the respondent member, Mr. Francisco Barzaga, during the period of his suspension. Second, to require the respondent member to the case, Mr. Barzaga, to appear in the hearing of the committee. And third, to immediately report to the House its findings and recommendations after the scheduled hearing. At Marian, anong reaksyon dito ni Congressman Barzaga? Jiggy, tahasang sinabi ni Congressman Barzaga na deadmahin niya na ipatawag nga siya ng Ethics Committee sa isang social media. Naku, Barzaga, andyan ka na naman, ha? Sana naman panindigan mo. Alam mo, may malaki akong problema dito kay Congressman Barzaga at saka kay Libiste. Okay na sana eh. Kaya lang talagang... Mamaya, pakinggan muna natin yung kay Libiste. Post sinabi pa niyang wala raw ginawa ang Kamara kundi sirain ang buhay ng mga Pilipino. Matatanda ang nauna na rin naghain ng I-play muna natin to, tapos i-play din natin yung kay Libiste, tapos saka tayo magre-react ha. Among cyber libel itong si Valeriano laban kay Barzaga at naghain din ng hiwalay na reklamo sina Deputy Speaker Ronnie Puno at mismong si Enrique Razon. Ayon kay House Committee on Ethics Chairperson JC Abalos, sa susunod na linggo ay tatalakayin na sa komite yung motion nga ni Valeriano. Aniya, ia-assess pa ng komite yung merits ng reklamo at depende pa sa magiging desisyon ng mayorya ng komite kung ano man yung ilalabas nilang rekomendasyon sa plenaryo. Narito ang pahayag ni House Ethics Chairman Abalos. On the side po on the Committee on Ethics, recommendatory lamang po kami. Ultimately, it is the plenary that has the disciplinary power. At sa ibang usapin, Marian, ano na ang update sa impeachment complaints laban kay PBBM?
Jiggy, kinumpirma ni House Committee on Justice Chairperson Jervy Luistro na gugulong na ang deliberasyon sa impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes po yan, February 2. Iko-consolidate muna yung dalawang reklamo at saka tutukuyin kung sufficient in form and substance ito. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Ito naman kay Libiste, pakingge. Posibleng imbestigahan na rin ng Energy Regulatory Commission ang isa pang solar company ni Congressman Leandro Leviste. Dahil yan sa mahal umano nitong singil sa kuryente sa Paluan, Oriental Mindoro noong 2020 na hindi aprobado ng komisyon. Nakatutok si Maki Pulido. Kung pinagmumulta ng Department of Energy ng 24 billion pesos ang Solar Philippines, kumpanyang itinatag ni Batangas Congressman Leandro Leviste dahil sa hindi pagtupad sa kontrata. Maaari namang imbestigahan ng Energy Regulatory Commission ang sister company nitong Solar para sa Bayan Corporation o SPBC. Ito'y dahil naningil umano na aabot sa 18 pesos per kilowatt hour ang SPBC sa Paluan Occidental Mindoro noong 2020 kahit hindi aprobado ng ERC. Mortal sin yan para sa isang regulated entity na ikaw ay maningil nang hindi mo man lang hingin yung approval ng regulator mo. Maliban sa labag umano ito sa panuntunan ng ERC, nakasaad din sa prangkisa ng SPBC na dapat rasunable ang singil nito na aprobado dapat ng ERC. Susunod din dapat ang SPBC sa anumang ipinapatupad na regulasyon ng Department of Energy at ng ERC. Ang pangako noon ng kumpanya ni Leviste nang mag-apply ito ng prangkisa sa Kongreso ay maghahatid ito ng mura at malinis na kuryente sa mga malalayong komunidad. Pero sa sulat ng Occidental Mindoro Electric Cooperative sa ERC noong 2020, ipinunto nitong hindi na nga natupad ang pangako ni Leviste na 3 pesos per kilowatt hour na singil, naging mas mahal pa sa singil ng kanilang kooperatiba na 8 pesos per kilowatt hour. So, meron siyang pananagutan sa aming mga panuntunan. Siyempre, meron din na pananagutan niya doon sa provision mismo ng franchise law dahil siya ay lumabag doon nga. Kung siya nga ay mapatutunayang nag-operate, naningil ng singil na hindi dumaan sa pag-aproba ng ERC. Walang diretsong sagot si Leviste nang hingan namin ng pahayag kaugnay ng paniningil kahit walang approved rates mula sa ERC. Pero sabi niya sa umpisa, palugi ang singil nilang 8 to 11.85 pesos per kilowatt hour habang hinihintay na ma-issue ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng prangkisa na magpapagulong ng kanilang full operation para magmura ang singil. Pero dahil walang na-issue IRR, kinailangan na nilang magtaas ng singil para mabawi ang kanilang gastos. Matapos ang ilang taong paghihintay sa IRR, tuluyan na raw nilang isinara ang planta. 500 million pesos daw ang lugi nila. Pero punto ng ERC, sa Section 21 ng prangkisang ipinagkaloob. Alam mo, ito kwentuhan tayo. Ito ang problema natin Naewan ko kung hindi ba nakikita ni Barsaga at saka hindi nakikita ni Leviste. Basta ganito, hindi ko na lang papangalanan kung sino. Kung magtataka kayo kung bakit yung impeachment 3 o yung impeachment ng nila Atty. Topacio at saka nila Mike Defensor ay hindi tumuloy. Kasi nga, umatras yung gusto mag-endorse. Hindi ko na lang papangalanan kung sino yung umatras. Basta ganito lang. Ang problema natin kasi dito sa mga congressman na tulad ni Barsaga at saka ni Leviste, madaling matakot, madaling umurong. Pagkatapos magsalita, makakuha lang ng konting pressure. O yung isa nag-sorry. Yung isa basta. Diba? Alam nyo, kayong dalawa, makinig kayo sa akin Baka sabihin nyo, wala ka naman kasi doon sa posisyon, kaya ka nasasabi yan. Ibahin nyo kaming banateros. Pag kami tumayo, hanggang kamatayan. Napatunayan yan ng aming kasamahan at napatunayan namin yan ng banateros.
nung niluluso po ang KOJC, hindi ito usapan ng ikukulong, ididemanda, tatanggalin sa Kongreso, hindi. Ito'y usapan na magkakamatayan na. Dahil ang sabi talaga doon, maghanda na kaming arestuhin, maghanda na kaming kung ano-ano. Yung banta na natanggap namin nung nandun kami sa Davao nung pinoprotektahan ng KOJC. Again pinoprotektahan KOJC, hindi yung si Pastor. Wala doon si Pastor eh. Ang pinoprotektahan yung kingdom, yung lugar. Alam nyo, binigay na namin ang buong buhay namin pag kami sumusuporta. Tandaan yan, kahit kay Pangulong Duterte. Kaya hindi nyo pwedeng masabi na wala kasi kaming sa posisyon para magsalita. Kung kami mga congressman, kahit sino pa umipit sa amin, hindi kami uurong at di kami magsosorry. Eto na lang ako na lang Sa dami ko ng demanda, nagsorry ako sa kanila, mga tarantado sila. Yung mga nagdemanda sa akin. Ilan ho yun? Hindi lang isa yun. Hindi lang yung makapangyarihan. Isa lang yung madalas kong mabanggit. Pero napakadami niyan. Diba? As in, lahat ho ng nakakalaban at nakikita nyo ngayon sa TV, dinimanda ako niya mga animal na yan. Bakit to? Kasi nga, tinatamaan sila, nasasaktan sila sinasabi ko. Diba? Anong ibig ko lang sabihin? Hindi kami uurong sa laban. Kaming banateros, mananatili kami sa laban. Kayong dalawa, hindi naman namin kayo dinemand nung una na lumaban. Kayo mismo ang nagdesisyon sa sarili ninyong lumaban. Diba? Dahil nakikita ninyo, may katiwalian, may nakikita kayong hindi maganda. Pero bakit kalagitnaan, nakatanggap lang kayo ng mga pressure, tila umuurong na mga bayag nyo? Wag naman sana. Dahil ang taong bayan nakasuporta naman sa inyo. Kami nakasuporta sa inyo. Kami banateros, alam nyo yan. Susuportahan namin kayo hanggang dulo. Kahit pa kung ano-anong ikaso sa amin. Susuportahan namin kayo hanggang dulo dahil banateros kami. Matatag kami, lalaban kami hanggang kamatayan. Yan ang aming usapin, kaming banateros. Pero kung kayo ay konting panggigipit lang, uurong na kayo sa impeachment, kayo ay konting panggigipit lang, magsosorry na kagad kayo, dahil nasaktan nyo yung damdamin ng binanatan ninyo. Kaya hindi nyo mabanggit dahil kaibigan ng nanay ninyo, kaibigan ng tatay ninyo. Abay, pambira. Mga supot pala kayo kung ganun. Sorry to say wag ko kayo magagalit kung idol nyo itong dalwan to. Idol ko rin naman sila sa mga ginagawa nila sa mga lakas ng loob nila. Pero pag ganito na medyo nagkakaurungan na, asahan ninyo. Mapipitik namin at mapipitik namin kayo. Yung mga bayag nyo na nasa leeg. Totoo lang. Pasensya na Pero ibahin nyo kasi ang banateros. Ang banateros, pag tama, pinapalakpakan namin. Pag tama, sinusuportahan namin. Talagang todo kami dyan. Pero pag nagkamali, kahit sino ka pa, pag meron kami nakitang hindi maganda sa'yo, yari ka. Yun lang kasimple. Yun ang banateros. Hindi ito politika na hindi kami yung bulag na panatiko. Hindi kami ganun. Pag may nakita kami maayos, maayos. Kaya nga sabi ko sa inyo, iba talaga ang mga Duterte. Kasi ang mga Duterte, hindi urong bayag. Pag sinabi nila, talagang gagawin nila. Diba? Kaya talaga masasabi mong wala silang binabayarang utang sa mga kapwa politiko. Wala silang ganun. Diba? Kaya nga kita nyo, kahit yung mga kaalyado nila, minsan napipitik ni Baste. Minsan napipitik nung ate. Bakit? Kasi Duterte yan Dapat ganyan ng Duterte. Dapat ganyan ng politiko. Pagka meron talagang lalabanan, babanatan at paninindigan hanggang dulo. Hindi yung mademanda lang, mabatikos lang. Unless, totoo yung mga akusasyon sa inyo. Di ba? Ako, naniniwala ako, hindi naman totoo yun yung mga akusasyon sa inyo. Malamang sa malamang, totoo. Di ba? O kung hindi naman totoo, labanan nyo. Dali nyo hanggang dulo.
Kasi susuportahan kayo ng taong bayan kesa yung urong-sulong kayo. Sorry pagpasensyaan nyo na ha. Congressman Libiste and Congressman pangalan nito, nakalimutan ko tuloy yung pangalan ng isa. Libiste at saka itong si Barsaga. Pasensya na ha. Kami susuporta sa inyo, gawin nyo tama. Panindigan ninyo, laban kayo hanggang dulo. Ang banateros nasa tabi ninyo. Pero kung kayo ay eventually umuurong ang bayag, sorry, we would say the truth. The truth is the only thing that we are holding on, yung katotohanan. Sana hindi totoo yung mga naririnig-rinig namin na medyo natatakot na kayo. Yun ang naririnig-rinig namin sana hindi totoo yun. And I really wish that I am wrong. I wish mali ako sa mga sinasabi ko. Mas gugustuhin ko maging mali kesa sa tama ako this time. Kasi iilan na lang kayo hinahangaan namin ng mga congressman. Wala na, sirang-sira ng Kongreso. Nabubuhayan kami pag nakikita namin kayo. O baka sabihin naman ng iba, bakit hindi na lang ang mga Duterte ang maging sponsor ng impeachment? Hindi ko pwede, hindi maganda. Alam mo, sinabi na ni Pangulong Duterte yan. And sa harapan ko mismo sinabi niya yan. Sinabi niya sa akin noon, ayoko na bumaba si Marcos sa pagkapangulo dahil ang makikinabang anak ko. Ito ha, maybe, ewan ko kung nasabi ko na sa inyo to pero sasabihin ko sa inyo. May isang tao na kaibigan ni Pangulong Duterte na pinipilit siya na manawagan sa sundalo, manawagan na ng revolusyon, manawagan na ng para mapalitan na si Marcos. Ito yung before siya nakulong. Alam mo sabi ni Pangulong Duterte, sa harapan ko to ha, sa harapan ko to narinig ko mismo, ako mismo, witness. Sabi niya, alam mo, hindi maganda kasi anak ko ang makikinabang pag bumaba sa pwesto si Marcos. Kaya hindi niya gagawin yung extra like declaring a revolution o calling on the military to rebel against the government. Hindi daw niya gagawin yun kasi hindi maganda. And even the impeachment, lagi na rin nabibring up yan kay Pangulong Duterte. At ang lagi niya sinasabi, hindi pwede at hindi magandang matanggal si Marcos sa posisyon dahil anak ko ang papalit. Sabi pa nga niya, kung gusto ninyo, si Inday muna ang pababain, tapos tsaka nyo kayo manawagan ng bumaba si Marcos. Narinig ko yun, si PRRD mismo, sa bibig mismo ni PRRD yun. Kaya nga, ang ano ko dito, ang ganda kasi nung nung kanyang prinsipyo, yung prinsipyo niya matigas. Meron talagang tayo, di ba? Tapos, kaya ako naintindihan ko kung bakit si Pulong hindi pa pwede mag-sponsor, endorse, not sponsor, mag-endorse nitong impeachment ni Marcos. Kung bakit yung anak ni Pulong hindi rin pa pwede. Di ba? Yung isang congressman ng party list, hindi rin pwede. Kasi nga, hindi maganda na mag-endorse. Gusto i-impeach yan kasi kapatid nila yung makikinabang na presidente. Di ba? Ay, understandable yun. Ngayon, katulad nito nila ng mga iba pang congressman, dapat kayo ang mag-endorse. Bakit may nababalitaan kaming umurong ang mga bayag nyo? Wag naman sana. Ha? Kasi kaming taong bayan, umaasa na lang sa inyo. Tapos, yan pa yung makikita namin. Oh, by the way ha, baka naman mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe kayo kasi meron pa akong isang page, yung bago kong page. Marami tayong magagandang topic na doon, na labas sa politika. Kung medyo natotoxic na kayo sa politika, i-add nyo yun, Banat by 360, akin din po yun. At yung mga topic doon, very relevant pagdating sa buhay nyo. Meron akong susunod na topic. Malupit yung susunod kong topic. Alam nyo kung ano? Ha? Nasa toxic relationship ka ba? Yun. Yan ang susunod nating topic.
Kasi alam mo, marami kong nalalaman na yung kanilang mga jowa, tinitiis-tiis na lang nila. Yung kanilang mga asawa, tinitiis-tiis na lang nila kasi daw toxic yung relationship. Ako, pag-uusapan natin kung ano yung toxic relationship at ano ba dapat ang tamang relationship. Ano yung healthy relationship? Pag-uusapan natin yan sa Banat by 360. Pero bago tayo lumipat doon, at hindi man lumipat, mag-subscribe doon. Mag-subscribe muna kayo dito sa page natin. Kasi dito sa page natin, napaka-importante na nakasubscribe kayo. Yung subscription, libre lang po yun. Pero kung gusto nyo supportahan si Banat Bay at para tuloy-tuloy na maging independent ang aking komentaryo sa mga politika, ay magpa-member ko po kayo. Yun namang member, may membership fee. Nakalagay dyan, click member. Ibig sabihin, susuportahan nyo si Banat Bay sa mga ginagawa niya dito sa pagtayo niya ng channel na Banat Bay, di ba? Pwede rin dito, pwede rin doon sa kabila kayo magpa-member, whatsoever, suportan nyo. O kung gusto nyo, pareho, mas maganda yun. Sobrang ma-appreciate natin yan at paparangalan natin yung mga magpapamember ng doble dito tsaka doon sa kabila. Paparangalan natin ng malupit na sombrero yan at tsaka ng yakap. Diba? Sana lang po magpa-member po kayo kung meron kayong naititira-tira sa inyong mga bulsa na para suportahan si Banat Bay. Again, walang pilitan po ito. Ito po ay advokasya natin na mailabas ang katotohanan, pawang katotohanan at walang tinatago, walang pinoprotektahan at pag tama ay pinapalakpakan at pag mali binabanatan. Kayo na lang po bahalang sumuporta. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay.